Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nagkasundo ang Pilipinas at China na idadaan sa diplomasya, maayos na dialogo at pagiging kalmado ang mga issues sa South China Sea. Kasama yan sa mga napag-usapan ng ating Department of Foreign Affairs at Chinese Foreign Ministry sa ikawalong bilateral consultation mechanism sa Shanghai, China. Inihayag din na magkabilang panig ang kanilang posisyon sa Ayungin Shoal at nangakong hindi na palalalain ang tensyon doon. Bukod sa dalawang foreign ministry, plano ring ayusin ang paraan ng komunikasyon ng mga Coast Guard ng dalawang bansa. Humiling ang mga lokal o mga local film producer na magkaroon ng moratorium sa pangongolekta ng amusement tax ng mga lokal na pamahalaan. May unang balita si June Veneracion. Nakipagpulong ang ilan sa mga local film producer at iba pang kinatawan ng movie industry kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Ito ay para humingi ng tulong na masolusyonan ang mga problema ng industriya ng pelikulang Pilipino. Gaya na lang ng 10% amusement tax na ipinapataw ng mga lokal na pamahalaan. Kung kunyari may tax holiday na ganito, baka pwede pang taasan yung budget ng paggawa ng pelikula para mas mapaganda. Kasi syempre kailangan lumaban rin tayo sa mga produkto ng mga ibang bansa. Dream natin na para tayong Korea, di ba? Pero we can't do that without the support of government. Filipino first, sabi nga nila. Unahin natin ang sariling atin. Kung tayo hindi natin mahalin ang ating industriya, baka isa-isang mawala kami. At paano naman ang mga manggagawa dito? Inilatag ng isang film producer ang mga kaltas sa kita nila sa pagpapalabas ng pelikula. Kahit halimbawa kumita ng 100 million pesos sa box office ang isang pelikula, binabawasan ito ng 10% na amusement tax. Ang matitirang 90% ay paghahatian ng producer at cinema operator. Mula sa 45% na matitira sa producer, kukunin ang 5% hanggang 20% na booking fee sa mga distributor. At meron pang 12% na value-added tax. Effectively, for every 100 million, the producer gets approximately 35 to 37 million net. Hindi po lahat ng pelikula ay umaabot ng 100 million. For the year 2023, karamihan po ng mga pelikula ay nag-gross from the average of 2 million to 12 million only. Tugon ng Secretary Abalos, kakausapin daw niya ang mga local chief executives. I commit, I will talk personally with all of the mayors sa Metro Manila. Baka po pwede i-zero na lang natin. Tulong na natin for the next 3 years para makabangon naman sila. No? So yun po ang hihingi natin sa lahat ng mga local government units. Ay kay Abalos, ang Mandaluyong City sa ilalim ng kanyang ama na si Mayor Benjamin Abalos Sr. ay susuporta sa hinihinging 3 taong moratorium sa amusement tax sa mga local movies. Patututukan din daw ni Abalos ang piracy, isang problema na kinakaharap din ng mga movie producers. 100% na tulong daw ang maaasahan ng movie industry sa PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Tigilan nyo na. Hindi kayo nakakatulong, maawa naman kayo sa industriya. Ay kay GMA Films President at GMA Network SVP, Attorney Annette Gozon Valdez, nabuhayan ng loob ang mga producer sa tagumpay ng nakaraang Metro Manila Film Festival. Kaya gumagawa sila ng mga paraan para mapanatiling masigla ang local movie industry. Ang mga pelikulang Pilipino, it's part of our arts and culture. We have to preserve it, we have to love it, and gagawin namin lahat para hindi mamatay ang industriya ng pelikulang Pilipino. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Tapos ang gastroenteritis outbreak sa Baguio City ayon kay Mayor Benjamin Magalong. Sa ngayon, mga pangkaraniwang diarrhea cases na lang daw ang nangyayari sa lungsod. Ayon sa City Health Services Office, natukoy na ang mga kontaminadong water sources at titingnan din kung may pananagutan ng water delivery services. Nilinaw naman ni Magalong na ligtas inumin ang tubig na galing sa City Water District. January 10 nang i-anunsyo ang gastroenteritis outbreak sa Baguio. Mahigit 3,000 residente at turista ang naapektuhan ng nasabing sakit. Ang unang chika ngayong Friday morning. More than 3 weeks na lang bago ang Chinese New Year at excited na dyan ang ilang Chinoy Sparkle Stars. Tila advanced celebration na nga ang event sa Makati City na dinuluhan ni na David Licauco at Nikki Ko
Sa paparating na Year of the Dragon, goal daw ni David na magkaroon ng more bonding time with the family. Nagsimula na raw sa taping nila sa biggest historical drama of 2024 na Pulang Araw. Chika ni David, challenging ang pagsasalita ng Nihongo ng kanyang karakter. Para naman maganda ang pasok ng Chinese New Year, nagbahagi ng pampaswerte tips ang ilang Sparkle Stars. Ang pinaka-excited ako yung Dragon Dance. Binibigyan ko yung mga friends ko ng tikoy. Yun yung way of saying thank you and like good luck na rin for me. May mga charms din naman kaming binibili. Tulad ng mga iba bracelet, for good luck, for money, for health. Hindi nagpatinag sa masamang panahon ang libu-libong deboto na sumama sa Walk with Mary sa Cebu City. May unang balita live si Luan May Rodilla, GMA Regional TV Balitang Bisdak. Luan, maayong buntag. Ivan, ngayong ikasyam na araw ng Novena Mass para kay Senyor Santo Niño, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga deboto, lalo na ang mga maagang gumising para sa penitential Walk with Mary. Kasabay ng huling araw ng 9-day novena, isinagawa ang Walk with Mary. Kahit umaambon, hindi nagpatinag ang libu-libong deboto ni Senyor Santo Niño sa kanilang panata. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nagsidatingan na sa Fuente Osmeña Rotonda sa Cebu City ang mga sasama sa prosesyon. Bitbit nila ang mga kandila at kani-kanilang imahe ng Senyor Santo Niño at ng Birhen ng Guadalupe. Naglakad ang mga deboto sa mahigit 2 kilometro na kalsada papunta sa Basilica Minore del Santo Niño. Ang ilang mga bata, binihisan pa na ala Santo Niño na nakagawian na ng ilang mga magulang bilang panata nila at panalangin na rin para sa malusog na pangangatawan. Pagdating sa Basilica, may misa at pagkatapos nito ay isusunod ang traslasyon kung saan dadalhin ang mga imahe ni Senyor Santo Niño at ng Birhen ng Guadalupe sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City kung saan ito mananatili hanggang mamayang hating gabi. Bukas ng umaga, isasagawa ang taunang fluvial procession na lalahukan ng nasa mahigit 180 na sasakyang pandagat. Pagkatapos ng fluvial procession, isusunod naman ang reenactment ng unang misa sa loob ng Basilica grounds na susundan ng solemn foot procession sa tanghali. Ivan, maliban sa mga religious activities, gaganapin din ang Sinulog Grand Mardi Gras ngayong linggo sa South Road Property Grounds dito sa Cebu City kung saan magtatagisan ang iba't ibang dancing contingents sa Sinulog Base at Free Interpretation category. Antabayanan ang live streaming ng GMA Regional TV ngayong linggo, January 21 at pumunta lang sa www.gmaregionaltv.com. At mula rito sa GMA Regional TV Balitang Bisdak para sa GMA Integrated News, Luan Merondina, Pit Senyor. Pit Senyor, maraming salamat Luan May Rodilla ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Samantala, sa mga mamamalengke po at bibili ng bigas ngayong umaga, maghanda ng dagdag na budget dahil mahal pa rin po ang presyo nito. Live mula sa Blumentritt Market sa Manila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene, tumaas ba o nananatili lang talagang mataas? Ivan, tumaas yung presyo ng bigas dito sa Blumentritt Market sa Maynila. Ayon sa rice retailers na nakausap ko, mas malaki ang itinaas ng imported rice. Pero mas binibili pa rin daw ito ng kanilang mga suki. Bago pa raw magtapos ang taon, sunod-sunod na ang pagtaas sa presyo ng bigas. Ang dating 46 pesos kada kilo na binibili ni Lorna, 57 pesos na ngayon. Kaya nagtaas na rin siya ng presyo sa kada takal ng kanin sa kanyang karinderya. Siyempre magtataas ka rin, hindi yung 10, ginawa namin 12. Iaano pa sa mga suki mo na, o nagtaas ang bigas. Alam din naman nila na tumaas, okay lang din sa kanila. Ganyan din ang sabi ni Jonathan na namimili rin para sa karinderya. Mula 52 pesos kada kilo, 60 pesos na ngayon ang binibili niyang bigas. Tinataasan na lang namin yung presyo nung magkano dati? dating 10, ngayon 15 na. Sabi ng ilang rice retailers sa Blumentritt Market, mas nagmahal ang imported na bigas. Gayunman, mas mababa pa rin ang presyo nito kumpara sa local rice. Sa ngayon nga, may mga tumaas pero maraming supply. Pero ganon, mas mababa ang imported kesa sa local. Kasi nga maraming supply ngayon ang imported.
Kaya sa tindahan ni na Cherry, ina-adjust din nila ang presyo sa tuwing nagmamahal ang wholesale. Tumutumal daw tuloy ang benta. Naka-apekto din yun kasi wala na kami mabentang mababa eh. So ang sales mo bumababa na, wala nang ganong bumibili, di ba? Ang mga tao nagtitipid na nga eh. Ang ibang rice retailer tuloy, talaga raw iniiwasang magtaas ng presyo. Sinasalo na lang daw nila sa puhunan hanggat kaya. Kina Elvira, 100 hanggang 150 pesos daw ang itinaas sa kada kaba ng imported rice. 50 pesos naman ang itinaas ng local rice. Pero hindi kami makapagtaas talaga sa buyer muna. Kaya sinasacrifice muna namin. Inaano po kami sa buyer hanggat may konti pa naman kaming ma-i-adjust eh. Ganun na lang nga lang eh, oo. Ivan, nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na may paparating ng imported rice dito sa ating bansa. Pero dahil mataas pa rin talaga yung presyo sa international market, hindi raw maasahan na mararamdaman yung malaking pagbaba sa presyo ng bigas sa mga pamilihan. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kung hindi pa sapat ang cuddle weather dito sa Metro Manila, pinakamalapit na puntahan para magpalamig ang Antipolo. Naroon para sa unang balita live, si Bam Alegre. Bam! Susan, good morning. Nice makaranas nung ngatog ng katawan na dala ng lamig at hindi na kailangan pumunta ng Baguio o kaya ng Tagaytay. Tayo na sa Antipolo. Pagdating sa lamig ng panahon sa Antipolo, lalo kapag mga alas 3 ng umaga, sweater ang panangga ni Rhea Olipapa. Ramdam na ramdam niya kasi ang ginaw dahil nagtitinda siya ng kasoy sa pasalubong center ng Antipolo sa Sumulong Highway. Sobrang lamig na ngayon dito. Ibang-iba sa nakaraan December, mas malamig ngayon. Mataas na lugar kasi ang Antipolo, tapos i-combo pa sa hanging amihan. Talaga mapapakape ka na lang. Si Gemma Refereso nakaka-4 na kape na sa buong magdamag. Sobra pong lamig. Halos nakaka-4 na timpla nga po ako ng kape sa magdamag. Sa sobrang lamig, di ko talaga kaya. Pero giniginaw man sila, hindi na raw nanlalamig ang kanilang hanap buhay. Mula na lumamig ang panahon, pansin nilang mas marami ng mga turista ang pumupunta sa Antipolo. Halimbawa ang rider na ito na sinigurong makakabili ng kasoy bago umuwi sa kanila. Pampanga pa po ako, pumunta lang ako sa kuya ko. Pumasyal lang ako. Kahapon na itala ang pinakamalamig na temperatura ngayong amihan season sa La Trinidad, Benguet na sumadsad sa 10.8 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman naitala ang 20.1 degrees Celsius kahapon. Sabi ng Pag-asa, asahan ng malamig na panahon hanggang sa susunod na buwan. Susan, pasado na 7 ng umaga ay presko pa rin dito sa may Antipolo. Tamang pangontra sa posibleng init ng ulo dahil medyo traffic na sa Sumulong Highway. Ito ang unang balita mula rito sa Antipolo. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mula 500 piso, 1,000 piso na ang pensyon ng mga senior citizen kada buwan. Pero katulad ng dati, hindi pa rin ito buwanan na naibibigay dahil hindi pa na-turn over ang pangasiwa ng benepisyo sa National Commission of Senior Citizens. Narito ang aking unang balita. Sa edad na 62, malaking hamon daw para kay Laudencio Arabe ang buhayin sila magkapatid ngayong wala siyang trabaho at walang ibang aasahan sa gastusin. Buti na lang at senior citizen na, kaya tulong kahit papaano ang 500 piso kada buwang social pension. Nakakatulong, pero kulang. Kulang na kulang talaga. Minsan muutang lang ako sa maintenance ko, sa pagkain, sa manong ngayon ang bilihin eh. Kaya napangiti si Mang Laudencio sa balita ng DSWD para sa mga mahihirap na senior citizen tulad niya, natataasan ang kanilang pensyon. Good news po, mula 500 po nung itong nakaraang mga taon, na doble na po yan, magiging 1,000 per month. Mahigit 4 na milyong senior citizen ang makikinabang sa programang pinondohan ng 50 bilyong piso. Simula na yan ngayong Enero, pero tulad ng dati, hindi raw maire-release ng buwanan. Iipunin pa rin ito minsan kada 2 o hanggang 6 na buwan ang bigayan. Hindi pa kasi naililipat ang pangasiwa nito sa National Commission of Senior Citizens o NCSC, tulad ng nasasaad sa batas. May directive ang batas na nagsabing within the 3 years, itatransfer yan sa NCSC at gusto ko naming sabihin sa NCSC na ready na po kami. Whatever is administratively viable na ginagawa ng DSWD, ginagawa nila. On our end, nag-aaral kami kasi gusto namin
Kung maaari nga lang dahil sa batas sabi monthly, dapat ibigay mo monthly. Patuloy na ina-update ng NCSC ang sarili nitong database para matiyak na maabot ng pensyon ang lahat ng karapat-dapat. Kasabay nito ang pag-ikot nila sa mga establishmento para naman matiyak na tama ang discount nila sa mga senior. Samantalang ito naman, may kwelang parenting tip ang celebrity mom na si Joy Spring na ang wifey ng ating unang hirit guest ngayon na si Wacho Treviño. Padre Salvi. Padre Salvi. Ganyan daw ang tinuturo ni Mommy Joy sa unikang iha nilang si Agnes Eleanor. Mama ang sinasabi ni Joy sabay turo sa kanyang picture at imbes na papa o dada, father at mama's husband, ad naman para kay Wacho. Meron ding Padre Salvi na hango sa karakter ni Wacho sa Maria Clara at Ibarra. Sabi ni Joyce, diskarte yan para masigurong mama ang unang masasabi ni baby. Patok naman ito sa netizens. Anong masasabi mo? Kawawa naman. Anong masasabi mo doon? Well, kasi kay Liam tsaka kay Aggie, laging dada yun nauuna. Oh! Siya yung, syempre, si Joyce nagpupuyat. Lahat. Oo. So sabi niya, gagawin ko kapag ituturo ko naman sa mga next natin, if ever. At saka kay Aggie, Oy, may next ginawa niyang joke na, Mama, yun, tapos mas mahirap sa akin. Ayun. It's cute, it's cute. Cute. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.